Nagulat pa si Agatha nang dumating kinagabihan ng tiyahin niya sa mansyon. Ipinasundo ako ni Nigel, iha. Wika nito nang nasa silidan niya ang tiyahin. Iniiwas na matandang babae ang mga mata sa kanya. Oh, tiya! Niyakap niya ito. Ikinalulungkot ko, Agatha. Pero ano magagawa ko? Hindi na ata ang manggahan. Ganon din ang bahay. Ipinagtapat sa akin lahat ng ama mo. Ang sakit. Ang sakit, Agatha. Ang sakit na malaman na ipinagkatiwala ka niya kay Nigel. Hindi po, tiya. Hindi niya ako pinagkatiwala kay Nigel. Ipinagbili. Mapait niyang sinabi. Dinampian ni Marta ang panyo ang mga mata nito. Noong una pa lang, nang makausap ko si Nigel, hindi ko na alam gagawin ko, Agatha. Kinakabahan akong anumang sandali dumating siya sa bahay upang basta ka na lang pagbayaran sa paraang hindi ko maisip kung paano. Pero sa panahong iyon ay wala akong nakikita at naririnig dito kundi concern para sa mga pangailangan mo. At nang sabihin niya sa akin pakakasalan kay niya, natuwa ako, iha. Hindi, tiya. Hindi ako papakasal sa kanya. Naiintindihan ko ang damdamin mo, Agatha. Pero hindi ba mas mainam ang ginawang ito ni Nigel kesa kung basta ka nalang gawin? Hindi nito natuloy ang sasabihin. Hindi nito gustong isatinig ang matagal ng pinangangambahan nung araw pa. Pareho lang iyon, tiya. Ano ba ang kaibahan ng marriage vow at wala noon? Iisa rin naman sumatotal. Nagbabayad siya ng katawan niya. At bakit patatali siya sa kasal? Gayong magawa niyang magbayad ng hindi papakasal dito. At pagkatapos ng isang buwan, ay malaya na siya mula rito. Tumalim ang mukha ng dalaga. Isang plano ang nabuo niya. Hindi ako papakasal kay Nigel Puntibilla, tiya. Determinado niya sinabi. Hindi mo magawa iyon, Agatha. Ani ni Marta na makikita sa mukha ang pag-alala. Hindi papayagan ni Nigel iyon. Hindi, tiya. Magagawa ko yun. Kinabukasan, pagdating ni Nigel mula sa opisina, ay sinundan niya ito sa estado nito. O ano? Nakapag-decide ka na ba na pakasalan ako? Sa lubong nito na makita nasa pinto siya. Maingat na isinara ni Agatha ang pintuan ng study room. Habang si Nigel naman ay printing nakaupo sa upuan nito. Sa buong buhay niya, wala siya nakatagpong tulad nito. Napaka-arogante at mayabang. Tumikhim muna siya. Sa totoo lang, nakapag-decide na ako. Nakita niya ang pagniningkit ng mga mata nito pero hindi nagsalita. Nagpatuloy siya. Babayaran ko ang dapat kong bayaran pero hindi ako papakasal sa'yo. At pwede mo na akong singilin sa kabayarang iyon kahit kailan gusto mo. Buong tapat niyang sinabi. Nasa malapit pa rin siya sa pinto at napatras siya at sumandal dito upang kumuha ng lakas. Nanginginig ang mga tuhod niya. Si Nigel ay matiim na nakatitig sa kanya na kung ano man iniisip ay hindi niya mahulaan. Kanina, sinabi mo sa akin mananatili ako sa iyo sa loob ng isang buwan at makasama ka sa kama. Bahagyang itinaas niya mukha. Bibigyan kita ng offer, Nigel. Kasama pati ang interes. Mananatili ako sa iyo sa loob ng 5 linggo. Tiyakin mo lang na malaya na ako pagkatapos ng panahong iyon. Bakit naman? Napapikit siya sa tanong na iyon at kinakabahan siya sa tono nito. Dahil hindi mo kailangang pakasalan. Napakataas mo, napakayaman. Hindi ang tulad ko ang gugustuhin mo maging asawa at ipakilala sa lipunan ng ginagalawan mo. Hindi ako bagay sa iyo, Nigel. Isa pa,
Sobra-sobrang kabayaran ang lifetime sa piling mo sa halagang inuto ng daddy. Kung saan siya kumuha ng lakas ng loob sa mga sinabi niya hindi niya alam. Iyon ba talaga ang gusto mo, ha, Agatha? Tanong ng binata. Makalipas ang ilang segundong pagtitig sa kanya, blanko ang mukha nito. Oo, sigurado ako dun. Itinaas niya ang mukha bilang pagdiriin. Di susundin mo ang lahat ng gusto kong gawin sa'yo. Hindi. Hindi siguro. Ewan. Tumaas ang isang sulok ng mga labi ng binata. Sumandal ito sa upuan. Alam mo, Agatha, paiba-iba ang isip mo. Anong ini-expect mo? Ibigay ko agad sa'yo ang gusto mo, ha? Yung libog mo, ha, Mr. Puntibilla? Paggalit niyang sinabi. Nawala ang kaba sa dibdib niya sa nakikitang ngiti sa mga labi nito. Magpakasal man ako sa'yo, hindi. Ganun pa rin ang gagawin mo. So, ibig sabihin niyan, pupersahan pa kita para makuha ko ang gusto ko. Doon siya kinabahan sa sinabi nito dahil naranasan na niya iyon kahapon. At di naman ako hindi papayag, Nigel. Hindi ako makapayag dyan. Alam mo, Agatha, sa literal na paniningil, nakikita mong hindi mo gusto magbayad ng utang. Sarkastikong sabi nito. Ang dada ang may utang sa'yo, hindi ako. Agatha, babalik na naman ba tayo diyan? Bagot nitong sinabi. Mabuti pa'y pumunta ka na sa silid mo at may kakausapin pa ako. Utos nito. Sinabi ko ng desisyon ko, hindi ako papakasal sa'yo. Matigas na niyang sinabi bago lumabas ng library. Hindi matiyak ni Agatha kung papaano siya nakatulog sa dami ng iniisip niya ng gabing iyon. Ang alam niya ay bigla siyang naalipungatan nang maramdamang may nakaupo sa gilid ng kama niya. Nigel? Bulalas niya nang maaninag sa liwanag ng lampshade ang binatang nakaupo sa gilid ng kama at nakatitig sa kanya. Nakaroba ito ng kulay pula. Napabangon siya at napasandal sa headboard. Anong ginagawa mo rito? Naniningil. Sinisingil ko na ang unang kabayaran. Walang anuman sagot nito. Nanlaki ang mata ng dalaga. Hindi niya ina-expect na mangyayari agad iyon. Bumangon ang panik sa dibdib niya. Sa tunay lang, hindi niya alam kung paano paghandaan ang pagkakataong ito. Natatakot ka ba, ha, baby? Hindi mo naman pwedeng rapin ako, Nigel. Nagkanda utala sabi niya. Pwede ko namang gawin yun eh. Walang anumang sinabi nito. Magandang experience yun. Ano sa palagay mo? Ang mga daliri nito ay pinaglanda sa pisngi niya. Nanlaki lalo ang mga mata ng dalaga. Hindi pinansin ang pananayo ng balahibo sa mukha sa pagkahaplos nito. Tinabig niya ang kamay nito. Hindi mo magagawa yun. Magagawa ko yun, Agatha. At gagawin ko yun. Nakangating sagot nito na inabot siya at kinabig. Bitawan mo ako! Piglas niya at sa abot na kanyang makakaya ay itinulak niya si Nigel at nagtangkang bumaba sa kama. Subalit marahas siyang naihigang muli ng binata. Di ba ito naman ang gusto mo, ha? Wika nito bago siya siniil ng maring halik sa mga labi. Sinikip niya kumawala. Subalit mas malakas ang lalaki sa kanya. Mas dininan nito ang paghalik sa mga labi niya. Nakagat pa nito ang labi niya. Kaya napaungol siya sa sakit. Ouch! Nigel, ano ba? Hiyaw niya. Nang pakawalan nito ang mga labi niya. Di ba ito naman ang gusto mo? Ito ang pinili mo, ha, baby? Sabi nito. Ang mga kamay nito ay naglalaro sa ibabaw ng kanyang pantulog at ibinaba iyon. Itinataas naman niya ito ng pilit. Pero pinunot ng binata ang manipis na pantulog ng tuloy-tuloy. Oh my! Bulalas ni Agatha sa sindak.
Huwag kang mag-alala, baby. Bibili tayo bukas niyan. Walang anumang wika nito. Hindi pa halos nakakabawi ang dalaga ay ang maliit na saplot sa kanyang katawan ang ibinaba nito. Hindi! Pero walang silbi ang sigaw niya. Walang anumang inihagis ng binata ang maliit na saplot sa sahig. Pagkatapos ito ay tinitigan siya ng lalaki. Mahigpit na ipinikit ang mga mata. Natutulog siya at masamang panaginip lamang lahat ng ito. Subalit hindi panaginip ang mga labing naglalakbay sa katawan niya. Hindi rin panaginip ang mga kamay nitong gumagawa ng masarap na landas sa parte ng katawan niya. At hindi rin panaginip ang nararamdaman niya kakaiba. At hindi niya gustong maramdaman iyon, kaya lumaban siya dito. Ayaw kitang saktan, baby. Kaya please, huwag kang lumaban. Hindi! Sigaw niya, nakasabay ng pagtaas ng binti upang tuhurin na binata. Sinabi ko na sa iyong hindi magawa, madali lang ang... Natigil siya nang biglang sakupin ng labi nito ang kanyang harap at kinagat iyon. Kaya natigil siya sa paglaban. Napapikit siya sa sakit. Itinaas ni Nigel sa ibabaw ng ulo niya ang mga braso niya. Hindi niya alam kung anong dapat mangibabaw sa mga nararamdaman. Sa ilalim ng sakit na ginagawa ni Nigel ay may kakaibang sumisingit na hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Huwag mong gawin sa akin to, Nigel. Nakikiusap na ang tinig niya. Subalit muli inang kinabinata ang mga labi niya. At sa pagkakataong iyon ay napakalambot at napaka-gentle ang halik nito. Napahugot siya ng paghinga nang maramdaman niya ang paraan ng paghalik nito. Nagdidigmaan sa isa't isa ang damdamin at ang isip niya. Banayan man o hindi ang halik na iyon ay may pinupukaw na damdamin sa kanya si Nigel. At iyon ang hindi niya maintindihan na para bang may ibinibigay itong kaibang damdamin sa kanya na ngayon lang naramdaman. Ilang beses na ba siyang nahalikan ni Kaela at ang ilan roon ay bukal sa loob niya. Pero hindi nagawa ni Kaela ang nagawa ni Nigel ngayon. O marahil dahil hindi nagkaroon ng ganitong tsansa ang kasintahan. At dahil doon, kaya ayaw niya sa lalaki. At hindi niya gustong tanggapin ang halik nito. Pero ang mga labi nito ay pilit na gumagalaw sa mga labi niya. Sobrang pusok niyon. Kaya hindi niya magawa manlaban at ibinigay dito ang gusto mangyari. Napasinghap siya. Napaungol siya ng malakas. Napaungol siya kung sa galit sa sarili o sa binata na hindi niya matiyak. Gusto niya manatiling hindi kumikilos at hayaan na lang si Nigel sa ginagawa nito, pero imposible iyon. Nakadagan ito sa kanya. Umuungol din ito habang ginagawa nito ang mga bagay sa katawan niya. At sa tansya niya ay higit nitong alam kung nasaan ang kiliti na katawan niya. Maya-maya ay umagos ang kanyang luha sa kanyang pisngi. Nang dahan-dahang bumaba ang mga labi nito. Galit siya sa lalaki. Pero parang bakit nag-i-enjoy yata siya. Pero hindi yun dapat ang maramdaman niya. Gusto niyang manlaban. Pero bakit nangihina ang katawan niya? Maya-maya ay tumayo ito at hinubad nito ang suot. Haba ang mga mata ay hindi humihiwalay sa kanya. Kung araw lang ay kitang-kita sana nito ang pumumula niya sa walang anumang paghuhubad nito sa harap niya. Makikita sa katawan nito na alagang-alaga sa gym. Pamula sa braso, sa dibdib, sa abs nito at hanggang sa pang-ibabang katawan nito. Bakit parang namumula ka yata? Nakangiting sabi nito. Nanunuyo ang lalamunan niya at wala sa loob na napatingala. Paano nito nakita iyon? At nang lumapit ulit ito sa kanya at tumabi sa kanya, ay hindi na alam ni Agatha kung ano mga kasunod na pangyayari. Pero iisa ang tiyak. Hindi siya ni-rape nito. Hindi siya nanlaban. Oo, nasaktan siya. Pero ang mga binubulong ni Nigel sa kanya ay kakaiba. Kakaiba na ngayon niya lang narinig. Na pumawi sa anumang sakit
na nararamdaman niya. Dinala siya ni Nigel sa lugar kung saan ngayon niya lang napuntahan. Kahit sa panaginip ay hindi niya alam na mararating niya. Halos ang hininga niya ay maputol nang marating nila iyon. Pagkatapos ng mahabang sandali ay tumayo sa kama si Nigel. Walang anumang muling dinampot nito ang roba at isinuot iyon. Kung gusto mong sabihin sa tiya mo na ibinigay mo ng paunang bayad sa akin, nasa iyo na yun. Wika nito sa kalmadong tinig. Napapikit siya. Pakaramdam niya ay napakababaw niya. Napaka-cheap niya. Cheap? Hindi. Malaking halaga iyon. At naniniwala siya na hindi siya cheap. Pinalakas niya ang loob dahil sa mataning galit na nararamdaman niya para sa lalaki. At dahil na rin sa pagkapahiya. Ikaw may gusto nito. Ani ni Nigel na itinali ang roba. Ikaw ang nagparamdam na cheap ka. Na tila nahuhulaan ang iniisip niya. Inabot niya ang kumot at itinakip sa katawan. Ano bang pinagkaiba nun ha? Pag ba nagpakasal ako sa'yo, gagawin bang honorable ang mga ginawa mo? Sabi niya dito. Ginawa mo? Ginawa natin, Agatha. Pagtutuwid ng binata. Ang ginawa natin ay lovemaking. Lovemaking? Maraas niyang tutol. Tinatawag mo yung lovemaking? Alipusta yun, Nigel. Pang-aalipusta. Iyon ang alam niyang pantakip sa kahiyan. Sa isang iglap ay nasa tabi niya ulit ang binata at mariin nakabaon sa braso niya ang mga daliri nito. Subukan mo ulit sabihin yun, Agatha, at makikita mo kung anong ginagawa ko sa mababaeng matalas ang dila. Napangiwi siya sa sakit sa tila bakal ito mga kamay sa braso niya. Makikita sa mga mata nito ang galit na bahagya siyang kinalabutan. Ano ba, Nigel? Nasaktan ako. Binitawan siya nito sa marahas na paraan. Pwede ba? Tigilan mo na ngayon, Agatha. Panunuya nito. Una sa lahat, nag-enjoy ka naman, di ba? Magpasalamat ka na lang. Dahil hindi lang ako nag-enjoy, pati ikaw. Malupit itong sinabi at gustong mamatay ng dalaga sa kahiyan. Katawan ko ang kumukusa sa'yo, Nigel, at hindi ako mismo. Sagot niya sa pagsisikap na mapanatili ang pride. Pero gusto ko magpasalamat dahil magaling ka. Alam mo, hindi ko pa naranasan ang bagay na iyon. Kaya naisip ko na ikwento ito sa mga kaibigan ko. Sa liwanag na nagmumula sa lampshade ay kitang-kita niya ang pagtatagi sa mga bagong nito at pagtiim ng mga labi. Galit na galit ito. Naramdaman niya iyon at sinikap niyang huwag ipahalata ang takot. Pinuno ni Nigel ang hangin ng dibdib sa pagsisikap na huwag mawala ang galit. Isa lang ang gusto kong hilingin sa iyo, Agatha. Ang alam ng mga magulang ko, pakakasal tayo. At hindi ko gustong sabihin nag-iba ang plano. Si Mami, inirerespeto siya. At ine-expect niya sa akin na ang pakakasalan ko ay karespe-respeto. Napangiwan dalaga sa direktang insulto at wala sa ibang masisisi kundi ang sarili. At magugulat siya pag nalaman niya ang ipinalit mo sa proposal ko. Matanda na si Mami at may sakit na. Late na akong dumating sa buhay nila Papa. Si Mami ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto kitang pakasalan. Natitiya ko noong una na magugustuhan ka ni Mami. Pero ngayon alam mo, nag-iba ang isip ko sa'yo. Siguro'y tama ang desisyon mong hindi tayo magpakasala. Napatitig sa kisame si Agatha. Tama nga ba ang desisyon niya? Ngayon niya gustong pagsisihan iyon. Nagpatuloy si Nigel. Makikilala mo sila bago ang kasal.
Kaya please, sana magtino ka. Alam mo Nigel, wala akong intensyong makilala sila. Paggalit na sabi niya sa lalaki. Sa loob ng 5 linggo, bayad na ako. At pakakawalan mo na ako sa buhay mo. Gagawin mo ang gusto kong mangyari, Agatha. May pagbabanta sa tono nito. At huwag mo akong sagarin, Agatha. Dahil baka makita mo ang hinahanap mo. At anong sasabihin mo sa kanila pagkatapos ng 5 linggo, ha? Problema ko na yun. Gawin mo lang nararapat gawin. Hindi. Hindi ako harap sa kanila. Matigas na niyang sinabi. Patuyang ngumiti ang binata. Oh yes, baby. Gagawin mo yun. Pagkasabi noon, lumabas ng silid ang binata. Dumapa sa unan niya si Agatha at umiyak na umiyak. Bakit sa loob lamang ng ilang oras na nakilala niya ang lalaking ito ay nagbagong bigla ang tahimik niyang buhay? Ano ang mangyayari sa kanya sa susunod na 5 linggo? At paano sa susunod na pagkakataong maningil ng pautang si Nigel? Maningil ng pautang. Ano ba ang sinabi ni Nigel kahapon? Siya ay isang bayaran lamang. Oo, isa siyang bayaran lamang. Pero ang pinaka-worst na naramdaman niya ay na-enjoy niya ang unang bayad dito.